Hello, hello! Hi, good afternoon. Hi everyone! Nagbabalik po ang Pinay Moms UAE. Interview with Mommy Veron. Si Mommy Veron po ito from Terrell Travel and Tours. So, si Mommy Veron po ay member ng Pinay Moms at lagi nang nakasuporta no, sa ating community, lalo na sa mga events natin. Makikita niyo, laging nag-i-sponsor yan. So, at lagi ring sumasagot sa mga tanong sa ating grupo. So, Mami Veron, magpakilala ka po. Sino ka nga ba? Okay, ako nga pala si Veronica Huerta, founder ng Terrell Travel and Tours. Terrell Travel started as a side hustle of mine. I still have a 9 to 5, a full day job, which is an e-commerce executive. Um, Dahil sa suporta ng PMU, I think so malayo na ang narating ng Terrell Travel and Tours. Thank you sa mga admins, Mami Andy, Mami Christine, and Mami Meg, sa mga suporta nyo. At lalo-lalo na sa mga mommies na nag-PM sa amin or nag-a-avail ng aming services. Andito lang po ang Terrell Travel and Tours. At tulad ng lagi kong post, kada Pinay BMW, we are providing free consultations sa mga mommies na mga may questions kung paano nga ba kumuha ng kamag-anak o pumunta sa UAE. Ang topic natin ngayon, main topic of course, no, ay tourist visa tsaka family visa. Kasi mapapansin mo sa ating group, napakarami talagang questions. Pero nakakatuwa rin kasi napakarami din nag-share ng mga DIY visa nila. So, Mami, unahin natin ang tourist visa, no? Ano nga po yung mga options ng mga mommies natin kapag pagdating sa tourist visa? As of now, ang available na tourist visas are 30 at 60 days na sponsored by travel and agencies. Makukuha niyo ito sa mga agency by submitting only the passport and picture white visa. So, di ba dati tinanggal ang 60 days? Or 90 days ba yung tinanggal? 90 days yung tinanggal. So, wala na talaga yon. As of now, wala siya. Pero merong options yung mga mommies kung aware sila sa tinatawag na 90 days family visit visa, wherein yung immediate relative mo lang ang pwede mong visahan, like your mom, your dad, your siblings. Pupunta tayo dun, no, sa family visit visa. So, yung tourist visa, ano po yung 30 days tsaka 60 days? Alam mo, naalala ko kasi nung siguro 2020 yon, may 14 days pa. Actually, sa system talaga ng immigration, wala siyang 14 days. So 30 days din yon. It's 30 days application din. Ganun din, no? Okay. So, ano nga po yung main requirements kapag mag-a-apply ng tourist visa? Scan passport na clear at saka picture white background. Make sure po na clear scan kasi may tendency ma-reject ng immigration pag blurred. At saka minsan nire-reject nila pag mobile picture lang. Kailangan magpa-picture na kayo. Ang dami nating photographer. Hindi, pero usually naman tourist visa nanggagaling sa Pilipinas, no? Yes. At So, lang, sa ibang bansa. Or sa ibang bansa din. Or, di ba maraming pumupunta from Pinas to ibang bansa? Then, Yes, mga ano man tawag doon? Nagko-cross country. Okay. So, yun po yung requirements. Anyway, yung complete list of requirements po, ilalagay natin sa description para makita ng mga mommies. Okay, so paano naman po sa family visa? Kasi ito talaga yung napakaraming tanong sa group, no? Paano ko bibisahan ang asawa ko? Kung babae ako, magkano dapat yung salary ko para mabisahan ko yung asawa ko or anak ko? Ano ba yung salary bracket muna tayo? Okay. If a wife magbibisa sa kanyang asawa and vice versa. Okay. If yung wife yung magbibisa sa kanyang asawa, ang requirement na salary bracket is 5,000 dirhams gross sa More labor contract. More ang basis lagi ng government. Okay. Wait lang, yung more ba, sa mga hindi nakakalam na parang ako, kapag nagtrabaho ka ba dito, automatic may more, ka na agad, contract? Actually, sa Dubai, if Dubai issued yung visa mo, automatically meron kang More labor contract.
Kung sa free zone naman, kasi free zone salary certificate na Arabic, na issued by the free zone body, kung saan nakalisensyado yung company na pinapasukan. So depende. So Depende kailangan kasi mong yon kung nasa mainland na tinatawag nila Oo. or sa free zone. So kung free zone, Kung free zone, they require Arabic salary certificate from the free zone okay. body. For example, DAPSA. So sa DAPSA galing yung salary certificate dapat na Pero Arabic. ganun pa rin 5,000 Kung wife visa, yes. kung wife visa. Ngayon naman kapag si daddy ang nag-visa sa kay mommy. Pag si daddy ang nag-visa kay mommy, ang required salary is 4,000. Mas lower. Bakit? Kasi priority ng UAE government na mga lalaki ang mag-sponsor talaga sa Hindi family. pa rin dapat. equal. Pero darating din yan. Yeah. Anyway, So anyway, hindi lang naman wife or husband na pwede bisahan, pati mga anak. yes, yun nga, required. yung anak, so for example, si mommy, magkano dapat ang salary niya din kapag yung anak niya naman ang bibisahin? 5,000 dirhams. So for example, mami, ako, may 5,000 salary ako, so pwede ko nang bisahan yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Yes. Okay. So, basta pasok sa banga na, basta may 5,000 ka. Yes. Kahit anong lahi ba to or Yeah. Filipino? It's a general rule ng UAE Okay. immigration. Nice. Okay, so, ano po ba pala yung mga options sa family visa? Okay, maraming mga concerns sa Pinay moms actually, especially yung mga senior na nag-aalaga ng mga apo nila. Yes, mga lola. Main concern yon. So, yung mga anak nila is worried. Ayaw nila pa-exitin yung mga mommy nila. Yeah. Minsan makikita mo, naghahanap sila ng kasabay. Actually, earlier lang may nakita ko, may mag-exit po ba ng September 4? Kailangan ng kasabay ng mommy ko, yung mga ganon, di ba? So, meron pong isang solution na nire-recommend ng Terra Travel, which is yung 90 days family visit visa. But ito, medyo marami siyang requirements. Salary bracket is the same. Okay. Some 4,000 or 5,000. But meron silang kailangang kunin sa consulate na consanguinity letter. Sorry, mami? Consanguinity letter. Ano po yung consanguinity Yun letter? yung naka-indicate, like for you na gusto mong bisahan si mama ng family visit visa na 90 days, i-specify mo doon na ikaw yung anak ng mommy mo, na ikaw ay mag-i-sponsor ng kanyang family visit visa in UAE, na ikaw ang parang affidavit na rin na ikaw ang mag-aano ng mga Basta expenses. written letter lang na Yes. may Actually, explain. we're giving free format na May ginamit ng mga previous clients ko. Actually, That's- may mga Pinay moms na rin na nakapag-asa akin. That's good, no? Okay, so may options pala sila mga lola or tita ba pwede? Or No. Actually, ang 90 days family visit visa is for parents at siblings lang. Okay. And dapat, pwede ba yung half-half sibling? Kasi marami tayo No, niyan. no. So, kailangan same nanay, No. At saka tatay. hindi kailangan na attested yung mga birth certificate, mga ganon. Hindi kailangan. Hindi naman siya kailangan. Hindi So, naman siya hinahanap. Parents and siblings na buo. Yeah, immediate. Kasi kung kunyari ako, marami akong half-half. Tawag na yun. So, hindi pwede. Hindi sila pwede. Yes. Okay. Right. Sino ang pwedeng visahan? Nasagot na natin yung tanong na yun, no? Ngayon, mami, may mga gusto ko bang idagdag sa topic na tourist visa at family visa? Ano yung mga tips mo din sa mga mommies natin? Actually, sa mga mommies natin, if ever you will talk to a travel agent, this is what I recommend with them. Just disclose everything. Disclose everything kung ano yung meron sa pasahero. Kasi recently, I have a client, she did not disclose me anything na reject yung visa niya. So, kung hindi pa ako nag-ask, hindi siya mag-open up for me. Like, for example, ano ba yung kailangan i-disclose? Kasi, ako din naman, lahat naman tayo nag-process ng visa, no? Especially kung halimbawa expat ka before, dito, kasi minsan nagiging bearing sa Philippine immigration yun eh. Na pag galing ka dito, ayaw ka nila paalisin ulit. Kung babalik ka kahit may relative ka. Alam mo yun? Kasi alam nila nga naman na kapag papunta Mag-i-stay sa ka. Dubai is maghahanap ng trabaho. Actually, now, hindi na iniisip ng mga Philippine immigration na ang Dubai is a tourist destination like Singapore, Hong Kong. Yes. Iniisip nila na pag napunta ka ng Dubai, maghahanap ka ng trabaho. Yun yung concern ng mga immigration officials natin. So, para iwas offload, as a travel agent, it's our responsibility na i-qualify yung mga customers na lalapit sa amin.
before mag-recommend. Kasi madaling magsabi na, okay, magkakabisa ka sa UAE kasi bihira naman ang nare-reject unless may case siya dito before. Pero may mga cases din ba na oo nga, approved nga yung visa mo, no? Pero hindi ka naman pinalusot ng immigration sa Pilipinas. Maraming ganon. Marami. Lalo na pag walang That's very affidavit of sad, support. no? Affidavit of support. So, talagang importante yung Importante affidavit ang of support. affidavit of support. So, actually. kahit kapatid yan, kahit asawa, kahit magulang, kailangan Yes. ng affidavit Magulang, of support. 60 above is exempted na. Mm-mm. Tapos ang minor na 17 below, exempted sila sa affidavit of support. Ah, So okay. from 18 to 59, okay siya. Pero may mga cases, kasi nga depende talaga yan sa flow na magiging interview sa immigration. Meron namang mga 50 years old na walang affidavit, pero nakalusot kasi yung mami, yun dito yung anak niya, ganun. Or halimbawa, kapag may manganganak or may na-hospital, basta meron din kang certificate of compassionate visit, ang tawag doon. Diba, meron emergency, kailangan pumunta ng mga kamag-anak. Yung mga certificate na yan, pinapa-authenticate pa yan? Or Sa consulate in sa Pilipinas? Mm-mm. Or kahit dito? Yeah, kasi Kung magagaling meron ako dito. isang case na ganyan na pinsan niya actually. Mm. So, nag-try siya ng first attempt. Nag-take her siya without affidavit of support. Pero may nakaschedule kasi siyang operation. So, kailangan niya nakasama. Of course, wala siya kamag-anak dito. So, ganun ang ginawa namin. So, pero ano naman, okay naman. Nakarating naman. Oo. Ang napapansin ko, kapag mag-isa yung magta-travel, no, yun yung madalas na na-offload. Kapag hindi kasi prepared yung pasahero, yun yung nagiging problema. Kasi kailangan lahat ng potential na questions na i-ask sa'yo ng immigration officer is masagot mo. Ma-convince mo siya. Kasi ina-assess nila yun kung kaya mo yung sarili mo. Napakaraming kwento sa Marami. immigration na yan. Yeah. It's a whole different topic, no? Abutin tayo ng siyam-siyam yan. Pero anyway, Mami, may mga gusto ko pa bang idagdag? Sa mga mami lang na nakikipag-deal sa mga travel agency, make sure na legit yung magiging katransaction nyo. Paano nga malalaman na legit? Mag-pay ka sa company account. Don't pay on the personal account. Yes! If personal account yan, ask for a trade license. Yes. Kasi At di ba hindi may masama, mga- no? Hindi masamang masama. magtanong ng trade license. No. Hindi masama. Right ng customer yan. Yes. Kung wala Absolutely. pang bank account ang company or yung taong kadin mo, kasi uso naman ng mga online ngayon, dyan naman ako nagsimula. So, ask for a trade license. I-match nyo yung name dun sa license, tsaka sa bank account. Ay, si Mami nga pala, si Mami Veron, nag-start online. Ngayon may office na, may Thank you. staff na din, taray. Congratulations. Thank you, Mami. Very Thank well you sa deserved. PMU support. Thank you Lahat sa lahat ng- ng communities, no? Yeah, sa Hindi lahat lang ng PMU, communities. sa lahat ng Marami. communities. Yeah. At yes. Anyway, Mami, maraming salamat sa time mo ngayon. Kung may mga tanong pa mga mamis later on, baka ano pa tayo, ano ba to? Part 2. At kasi napakalawak na, Malawak ano kasi yan, ang tourist. napakalawak talaga. Anyway, ilalagay ko naman lahat ng details ni Mami Veron sa description para pwede nyo na lang siyang kontakin direct. Wag na lang po ako kasi wala akong alam. Siya na lang po yung guluhin nyo. Sanay po ako magulong buhay. Tapos maraming tips yan si Mami na makakatipid kayo mga mamis, which is something na I admire about her work, no? She doesn't just, parang, kumbaga hindi kayo mapapahama kay Mami Veron. For example, mag-a-apply kayo ng visa and kompleto naman lahat rekado ng, ano ba tawag dito? Requirements, lahat-lahat. Tutulungan niya kayo para makatipid. So, yun ang hinahanap ng mga mami yun ang nakakatuwa. Hindi, talagang legit to. Siguro niyo si Andy pag hindi ako legit. Okay, maraming salamat po, Mami Veron. Thank you for the opportunity, Pinay Moms UAE. More power. God bless. See you next time, Mommies. Bye.